Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po si Muning. Palayo ko po yan. Mula pa noon, bata pa lamang ako ay lapitin at mahilig na talaga ako sa pusa. Itong kwento kong ito ay nangyari mismo sa pinsan ko, sa father side. Masaya ang karanasan pero dahil sa humingi ako ng permiso sa kanila, at mahigit 10 taon na rin naman ang nakalipas ay pinayagan nila akong ibahagi ito sa inyo. Kwento ito ng pinsan ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Janice. Si Ate Janice sa mga panahong ito ay isa ng opisyal ng isang simbahan dito sa lokal naming lugar. Hindi na siya nakapag-asawa kahit na maski ako ay aminado sa kanyang ganda. Sabi pa nga namin minsan kapag nagkakabiruan ay sayang ang ganda niyang taglay. Kumbaga, sayang yung lahi. Pero wala eh. Naiintindihan ko naman kung bakit. Mahigit 10 taon na ang nakalipas nang makilala niya ang isang lalaking tawagin na lamang nating Yuri. Noong mga panahon na yon, kakatapos pa lamang din ng kolehiyo ni Ate Janice. Nasa 2 taon po ang tanda niya sa akin. Sa dinami-dami ng manliligaw sa ate ko, yung iba ay umabot ng buwan at taon ang pagporma sa kanya. Nakapagtiis talaga ito sa kadahilan ng gusto niyang tapusin ang pag-aaral. Kumbaga ayaw niyang masirang kung ano man ang pinag-aaralan niya dahil sa pag-ibig. Nung matapos nga ito, tila ba masasabi mong itinadhana talaga sa kanya si Yuri. Halos magkaidaran sila ni Ate Janice. Si Yuri ay buwan lamang ang itinanda pero noong mga panahon na yon ay nagninegosyo na ng mga pagpaparenta ng mga second hand niyang nakuhang sasakyan. Kung paano niya naipon, bagamat 2 taon lamang ang kinuha sa kolehiyo sa pagninegosyo, ay nag-triple ito sa pagtatrabaho hanggang sa makapuhunan. Responsable, mabait, napaka-family oriented. Ganito ang pagkakakilala namin dito sa nobyo ni Ate Janice. Kinikwento niya rin ito sa amin sa tuwing tatambay siya sa amin gawa ng magkapit-bahay lamang po kami. Sa madaling salita, sa loob lamang ng ilang buwang panliligaw ni Yuri, ay nireject na kaagad ni Ate Janice ang ibang masugid na manliligaw na umabot pa yung taon sa pagporma sa kanya. At nang sa tingin niya ay nagkaroon na siya ng closure sa lahat ng yon, sinagot niya si Yuri. Pagkatapos noon ay tila ba umayon na sa kanila ang mundo o kapalaran. Alam mo, Sir Seth, yung sinasabi nilang luminya yung mga bituin sa 2 tao. Mabulaklak pero ganun na ganun ang nakita namin sa 2. Lalong gumanda ang karir ni Ate Janice. At sa tulong na rin niya sa magandang sales stock ay napalawak nila kahit papano ang negosyo ni Yuri. Dumagdag pa sila ng mga ibang sasakyan. Hindi lang brand new pero talagang in demand. Maraming nagrerenta ng sasakyan na umabot na sa puntong kung minsan ay kailangan nilang hindi tumanggap ng mga magrerenta para lamang mapacheck up ang maintenance ng sasakyan na ito. Sa usapang kasal, wala pa umanong sinasabi kay Ate Janice si Yuri pero ang pagkakaalam namin base sa pinsan ni Yuri ay nagpaplano na itong mag-propose. Ang gusto sana ni Yuri ay kapag naayos na niya ang petition ng mga magulang nito sa ibang bansa, para wala na rin masyadong poproblemahin si Ate Janice bago pa sila ikasal o maging engage. Mga ganon. Pero isang araw, Sir Seth, lahat ng kasiyahan
nagbago. Ang isang pagmamahala na akala namin ay mauuwi sa kasalan ay biglang nagkaroon ng katakot-takot na katapusan. Nasa 2 taon nang magkarelasyon noon ang dalawa. Nang isang araw, nalaman namin na itong si Yuri ay dinala sa ospital. Hindi umano makatayo at may iniindang sakit sa may bandang hita at puwetan. Ayon sa doktor ay sprain lamang ito. O tinitingnan kung ito ay dala ng bali o kung ano. Sinusuri nila pero ang hindi nila maintindihan. Maayos naman ang lahat ng test na ginawa sa kanya. Pero binigyan pa rin siya ng paunang lunas tapos ay pinapabalik kapag sakaling sumakit pa ulit ito. Gumaling naman ito. Ayon kay Yuri, nakabalik siya sa pagmamaneho ng maayos noon. Hanggang sa isang gabi, habang pauwi umano siya at minamaneho ang isa sa sasakyang pinick up niya sa nagrenta. Nasa kanto na umano siya nang bigla na lamang may humarang sa kanya na 2 itim na figura. Huminto ito sa harap niya. Alam niyang hindi normal ang figura na yon sa kadahilanang tumatagos ito sa liwanag ng headlight ng sasakyan. Pero ang mga parte na hindi natatamaan ay buong buo kasama na ang namumulang mga mata ng mga ito. Gawa ng si Yuri ay malapit din sa simbahan at siyang nagturo kay Janice kung paano mapalapit sa Panginoon. Palagi itong may dalang libreta at rosaryo. Kinabig niya lang yon at nang magsimula na siyang hawakan at magdasal ng naaayon sa laman ng libro, bigla na lamang namatay ang headlight ng sasakyan. At pagkabukas nun, nawala na rin ang mga anino. Hindi man lamang pinagsidlan ng takot si Yuri. Muli siyang bumiyahe. Pagkarating niya sa bahay nila, nagpark lamang umano ito. Pinagbuksan pa ng nanay niya ang gate pero maya-maya pa ay nakarinig na lamang itong nanay niya ng kalabugan sa parking lot. At pagkalabas nito para silipin, wala nang malay si Yuri. Napakaraming pasa sa katawan. Ayon naman kay Yuri, nang magising ito sa ospital, hindi niya umano alam kung saan galing ang mga yon pero pagkapasok nga ng nanay niya ay sinara na niya yung gate ng bahay nila. Pero nang simulan niya na umanong magbaba ng gamit at mga cover ng loob ng sasakyan para maihandang linisan ito, dahil nga pinarentahan lamang yon, bigla na lamang may sumulpot na 4 na itim na figura. Pinagbububog siya. Hindi umano siya makalaban dahil sa tuwing gusto niyang bumawi o gumante, hindi niya matamaan ang mga ito. Hanggang sa mawalan na nga siya ng malay nun. Ayon sa doktor ay minor lamang umano ang natamo ni Yuri na bugbog. Pero ang hindi nila maintindihan sa medikal na dahilan kung bakit na lamang ito biglang nawalan ng malay. Pinagtinginan pa ito o sinuri kung nagkaroon ba ng paggalaw sa loob ng utak o ano pero wala. Tandaan niyo Sir Seth, sa unang 3 araw na pagmamonitor kay Yuri, hindi ito nakitaan ng ibang problema, lalo na sa bandang ulo niya. Pero sa ika-4 na araw, bigla na lamang namilipit sa sakit ng tiyan si Yuri. At nang suriin ng doktor, nagulat sila nang merong lumabas na napisang cyst o bukol sa may atay nito. Parang ang tingin pa ay cancerous umano yon. Isinuri pa nila isa-isa ang mga nakaraang records ni Yuri pero clear talaga. Pati na yung mga examination nito na medical na ilang beses pang inulit-ulit. Sigurado silang hindi pinabayaan si Yuri sa ospital. Wala talagang nakitang cyst o abnormalidad sa mga check-up niya noong unang 3 araw nito. Pinag-usapan ng operasyon.
ni minsan ay hindi iniwan ni Ate Janice si Yuri sa ganitong pagkakataon. Matapos malaman ang problema na yun ni Yuri, bigla na lamang itong na-drain ang buong katawan niya. Nanuyo, bagsak na para bang ilang buwang hindi nakainom ng tubig. Lubog ang mga mata, parang bungo na lamang ito. Ultimong ang buhok niya, nanlalagas. Partida, hindi pa nakakapagdesisyon ang pamilya kung magke-chemotherapy nga ito. Nagdesisyon ng pamilya ng agarang operasyon, pero makailang ulit itong hindi natutuloy. Merong nagkakaroon ng komplikasyon kagaya ng magkakalagnat si Yuri, magkukumbulsyon. Hindi maisingit sa mga nakaschedule na operasyon at kung ano-ano pa. Hanggang sa isang araw, hindi nila alam kung nagkataon lamang pero nagpadala sila ng faith healer noon. Ang sabi nito, iki-cleansing lamang umano ang paligid para matuloy ang operasyon. Pero pinangunahan na niya ang pamilya ni Yuri na hindi lamang doktor ang makakapanggamot kay Yuri. At kung maaari pagkatapos ng operasyon, ay kailangan nilang magpatingin kung ang usapan ay espiritual. May gumagambala daw kasi kay Yuri. Hindi lamang masabi ng faith healer na kulam ito. Hindi ko sigurado kung baka dahil iba ang paniniwala ng mga faith healer patungkol sa ganito. Pero ayun nga, matapos itong malinis ay himalang natuloy ng walang kaproble-problema ang operasyon noon. Pagkatapos noon ay naging maayos ang mga test ni Yuri. Pero makalipas lamang ang 2 araw, may nakita na namang namumuong bukol malapit sa atay niya. Pero pwede naman umano itong ipa-therapy na lamang. Pumayag si Yuri, pero nagdesisyon ito na lalabas na lamang siya ng ospital. Noong mga panahon na ito, todo kontak ng faith healer sa pamilya ni Yuri. Napatingnan na nila umano ito sa manggagamot hanggat maaga pa. Huwag na umano nilang patagalin. Pero sa takot siguro ng mga magulang niya na baka ma-alter o magkaproblema sa doktor, pinatagal pa nila ito. Hindi sila nakinig sa faith healer na yon. Isang araw, kakalabas pa lamang nila Yuri sa ospital para mag-follow-up check-up noon. Bigla na lamang itong nagsususuka sa daan kaya binalik nila ulit ito. Pero pagpasok niya sa ospital ay naging maayos na naman ang pakiramdam niya, na parang walang nangyari. Nilabas ulit nila ito maya-maya pa. At ayun na naman, sumasama na naman ang pakiramdam nito. Ibabalik pa sana nila ito sa ospital pero sa gulat nila, kahit hindi nila sinabihan ng faith healer sa kung ano ang nangyayari kay Yuri, muli silang kinontak nito na naiinis na at parang galit na galit nun. At sinabing wag na munang ibalik pa sa ospital si Yuri dahil habang pinapatagal umano nila at pinapagamot sa hindi naman dapat pagamutan, ay lalo lamang lalala ang lagay nito. Lalo lamang dadagdagan ang pagpapahirap sa kanya hanggang sa hindi na ito magamot pa. Pero wala, Sir Seth. Inuwi na lamang nila si Yuri. Pinalipas pang isang araw nang wala man lamang ginagawa. Kinaumagahan, doon na naging mas malala ang lahat. Hindi na makadilat si Yuri. Ayon pa kay Ate Janice, para itong may sore eyes na grabe ang pamumuta ng mata nito na halos matanggal na ang talukap niya kapag pinilit pang tanggalin ang pagdikit nun. Para rin umanong may buhangin sa mga mata niya at lalamunan. Pati tenga niya ay parang may gumagalaw. Ganun na ganun ang mga reklamo ni Yuri nun. Sa pagkakataon na ito, dito palang nagdesisyon ng mga magulang ni Yuri na ipatingin siya sa manggagamot.
Sinabihan sila ng faith healer na huwag maging maingay sa pinaplano nila. Kaya ang ginawa, si Ate Janice na ang bumiyahe noon para sunduin ang albularyo na ito. Ayon naman kay Ate Janice, habang papalapit umano sila kila Yuri, didighay at iiling-iling na lamang ang manggagamot na para bang alam na niya kaagad ang nangyari nun. At ang sabi nito kay Ate Janice, bakit ngayon lamang sila naghanap ng manggagamot? Bakit hindi sinubukan noong kakasimula pa lamang ng nararamdaman ni Yuri? Nung sinusubukan pa lamang itong pakiramdaman na may gawa. Wala namang masagot si Ate Janice dahil sa hindi niya naman hawak ang desisyon ng nobyo, di ba? Mga magulang niya pa rin na masusunod nun. At ito na nga. Pinabilisan na umano na manggagamot ang sasakyan dahil sa mga ganitong sitwasyon ay madali nang nalalaman ng kumulam kung ipapagamot ito. Sa kabilang banda naman, habang paparating pa lamang sila Ate Janice, ay siyang nagsisimula ng mahirapang makahinga si Yuri. Nagrereklamo ito na merong nagtatakip ng ilong at bibig niya. At kahit anong wasiwas niya, hindi niya mahawakan nung nagtatakip na yon. Gusto na nilang dalhin sa doktor pero biglang tumawag si Ate Janice sa utos na manggagamot na wag munang dadalhin sa ospital. Hintayin silang makarating. Pagkarating naman nila Ate Janice ay bigla na lamang umanong naglabas ng maiksing buntot pagi ang manggagamot na ito. At sa labas pa lamang ng bahay ay nagwawasiwas na ito at pinapaalis o pinapalayas ang kung sino mang naroroon na hindi nakikita ni ate. Pagkapasok nito ay ganun din ang ginawa. Matapos daw nitong iwasiwas ang buntot pagi sa may kwarto ni Yuri, bigla na lamang gumaan ang paghinga nito. Binuksan niya ang bintana at nang magliwanag ay tinapalan niya ng dahong dala niya na merong langis ang mata ni Yuri. Dito na nakadilat ang binata. Nang may masmasan ay parang nagdasal lamang yung manggagamot na ito sa paligid ng bahay. Tapos ay sinabi na lamang nito Sir Seth na dalhin na umano si Yuri sa ospital at patawan ng lunas na nararapat sa katawan nitong pisikal. Nang tanungin ng pamilya nito kung magkano ang bayad ay tumanggi ang manggagamot. Ang sabi nito ay hindi niya naman umano pinagaling si Yuri. Bagkus ay binawasan niya lang ang mga negatibong elemento na nakapaligid sa kanya para hindi siya maghirap sa natitirang mga araw niya. Siyempre nagulat ang mga magulang ni Yuri at ni Ate Janice noon. Pinilit mang sabihin na manggagamot sa paraang hindi naninisi pero nag-guilty ang pamilya ni Yuri nang sabihin nito na dapat noong una pa lamang ay pinatingnan na nila ito o kinunsindira ang manggagamot lalo na at kakaiba at biglaan ang paglabas ng mga sakit ng binata. Bago pa man pinatawag ang manggagamot, tinaningan na umano si Yuri nang may gawa nito sa kanya. Tinanong nila ang manggagamot kung sino ang may gawa nun. Ayon kay Ate Janice, sinabi ng manggagamot sa harap nila na dahil lamang sa inggit, kaya nito ginawa kay Yuri ang kulam na yon. Pero nakatitig umano ang manggagamot na ito kay Janice na para bang may gusto itong sabihin pero hindi niya masabi ng buo. Sa kadahilan ng baka maapektuhan ang relasyon ni Ate Janice sa pamilya ni Yuri. Pinapili sila, gaya ng ibang kwento nyo, na pwede umanong ibalik na manggagamot ang karamdaman bilang ganti. Pero ang kapalit nito ay ang pagkakaroon ng kamalasan at kawalan ng ansenso ng buhay ng pamilya. Tumanggi sila. Mismong si Yuri ay nagsabing ipagpasa Diyos niya na lamang umano. Bago tuluyang umalis ang manggagamot, may ritual pa itong ginawa.
Iniwan silang dalawa ni Yuri sa kwarto ng sila lang. At pagkalabas, sinabi nito kila Ate Janice na ang tanging magagawang tulong niya na lamang ay siguraduhin pag natapos na ang lahat ng ito, hindi man mabalik ang paghihirap at sintomas sa sakit ni Yuri sa may gawa. Mamalasin ito at habang buhay na makakaramdam ng pagsisisi. Inabot lamang ng 3 araw si Yuri, Sir Seth. Sa ospital ito nabawian ng buhay. At ang huling salitang binitawan niya bago ito tuluyang maging bulol. Mahal niya si Ate Janice. At kung sakaling may susunod na habang buhay, hahanapin niya ito. Pipiliin niya kahit paulit-ulit na magiging kapalit nito ay ang paghihirap na dinadanas niya. Hindi pa natapos doon ang kababalagan. Maganda ang kabaong ni Yuri. Pero sa unang gabi pa lamang nito, nakakita na kaagad sila ng mga bakbak na parang pininong kahoy sa may loob ng kabaong na yon. May mga lupa-lupa din na bigla na lamang kumalat dito. Halatang halata ito gawa ng puti ang loob ng kabaong na yon. Agad nilang kinontak ang kakilala nila na may-ari ng kabaong. Pinalitan umano ito pero ganun pa rin. Hindi nawawalan ng dumi ang loob. At sa ikatlong gabi ng lamay ay unti-unti na nilang nakikita ang naglalabasan ng mga maliliit na insekto sa ilong at tenga ni Yuri. Parang sila yung dahilan ng kung anumang dumi. Parang anay. Partida, may formalin pa yon. Nawala daw ito nung 2 huling gabi na lamang ni Yuri. Ang buong akala noon ni Ate Janice ay wala lamang kahulugan ang titig ng manggagamot na nagtingin kay Yuri noon. Pero isang balita ang labis talaga naming ikinabahala. Ilang linggo matapos noon ay nagulat kami nang dumating ang isang ginang. Nakita namin na naiiyak ito at hinahanap si Ate Janice. Si Ate Janice noon lagi na lang wala gawa ng 40 days pa ni Yuri. Ang babaeng ito ay walang iba, kundi nanay ng isa sa mga masugid na manliligaw ni Ate Janice mula kolehiyo pa. Alam kong hindi ito tumigil sa panliligaw sa kanya hanggang nga sa dumating sa Yuri at pinatigil ni ate lahat ng nanliligaw sa kanya noon. Siyempre kami naman, malay ba namin kung ano yung pakay niya, diba? Pero makalipas lamang ang ilang araw ay lagi nang tulala si Ate Janice at iyak ng iyak noon. At ang dahilan, ang manliligaw na yun ni Ate Janice, nabaliw. Nung una ay nawalan umano ito ng trabaho dahil sa bigla na lamang itong naging palpak sa opisina. Yung tipong terminable o masisisante talaga yung kapalpakan nito. At magmula din noon, lagi na itong balisa at hindi nakakatulog sa kadahilan ng lagi umanong minumulto o merong mga patay na humahabol sa kanya. Nang ipagamot ito, nakita umano nila si Yuri. Konektado umano sa nobyo ni Ate Janice ang pagiging baliw ng lalaking yon. At nalaman din nila mismo na naghanap ito ng mangkukulam para gantihan o pahirapan si Yuri para lang muling makaligaw kay Ate Janice. Sinisisi ni Ate Janice ang sarili niya noon. Samantalang kami naman ay ipinaliwanag sa kanya na wala siyang kasalanan. Dahil sa totoo lang, may closure naman talaga, diba? Hindi lang siguro matanggap ng lalaki na hindi talaga siya para kay ate. Nabalitaan namin na pinamenta lang lalaking ito. At si Janice magmula noon ay hindi na tumanggap ng manliligaw. At sa magpahanggang ngayon, kung hindi full-time tita sa aming mga pinsan niya may mga anak na, ay nagsisilbi ito sa simbahang minsan na ring pinagsilbihan ng kanyang minamahal.
na si Yuri.